Isang taon mula ngayon, tatayo ako sa ilalim ng mainit na araw ng Bukidnon habang karga ko ang aking anak na babae. Panoorin ko si Noel na posas-posas na kinakaladkad ng mga pulis dahil sa agricultural fraud at ludaw tuhang may. Siya ay magmamakaawa, iiyak sa aking harapan para sa isa pang pagkakataon, ngunit taming malamig na tingin lamang ang isusukli ko habang inaayos ang tradisyonal na habi sa aking balikat. Ninahaw nila ang aking korona, ngunit sisiguraduhin kong sa pinakamalalim na putikan sila babagsak. Isabella is just a pregnant farmer. Masyado siyang mahina at abala sa bata sa sinapupunan niya. We will make sure she signs the transfer of management bago pa niya ma-realize na nabubulok na ang kanyang sagingan. Ang boses na yon, ang malambing, mapag-alala at pamilyar na boses ng aking asawang si Noel. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking puso at ng aking negosyo. Ngunit ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga karayom na direktang itinutusok sa aking dibdib. Bago ang dilim na ito, may liwanag. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas, hawak ko ang isang plato ng bagong lutong biko para sa selebrasyon ng fiesta ng aming kooperatiba. Sa kabilang kamay ko naman ay ang pinakahihintay kong resulta ng aking ultrasound. 4 na buwan na ang aking sanggol. Isang himala pagkatapos ng maraming taon naming pagsubok. Naglalakad ako patungo sa likod ng aming farm office, sabik na ipakita ang litrato ng aming anak kay Noel. Ngunit sa labas ng pinto, napatigil ako dahil sa marinig kong bulong sa loob. Ang boses ni Noel at ang boses ni Frances, ang anak ng may-ari ng pinakamalaking cold storage sa aming bayan. Parang nawalan ng lakas ang aking mga binti. Ang plato ng biko ay dahan-dahang nadulas sa aking kamay, bumagsak sa sementadong sahig, at kumalat ang malalagkit na kanin sa ibabaw ng aking sapatos. Walang tunog ng basag, ngunit ang katahimikan ng aking pagbagsak ay mas nakakabingi. Hindi ako makahinga. Ang aking lalamunan ay sumikip, at ang bawat hininga ko ay tila may kasamang lasa ng bakal at dugo. Diyos ko po. Bakit? Bakit ang lalaking binuo ko mula sa wala, ang lalaking dinala ko sa bawat try nung nagsisimula pa lang kami, ang siyang nagbabaon sa akin na yon sa hukay? Inialay ko ang buong buhay ko para sa kooperatibang ito, na pamana pa ng aking yumaong ama. Dinawa ko siyang co-founder kahit wala siyang ari-arian. At ngayon, habang dinadala ko ang kanyang anak, ganito ang kanyang isusukli? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Noel, wearing his usual charming smile. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita ang kumalat na biko sa sahig at ang putla sa aking muka. "Love, nandyan ka pala!" Malambing niyang sabi, habang mabilis na lumalapit upang hawakan ang aking mga kamay. Ngunit bago pa niya ako madampi, umatras ako ng isang hakbang. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. "You look pale, Isa. Is it the pregnancy?" Tanong niya, at inabot sa akin ang isang makapal na folder. "By the way, bago ko makalimutan, kailangan mo itong pirmahan. It's the emergency transfer document para sa management ng kooperatiba, para mas mabilis nating maasikaso ang shipment habang nagpapahinga ka." Bago ko pa siya masagot, naramdaman ko ang pagyanig ng aking telepo no sa bulsa. Mabilis ko itong kinuha at sinagot. Si Mr. Tanaka yon, ang aming pinakamalaking importer sa Japan. Sabi niya sa kabilang linya, boses na puno ng pag-aalala at pilit na pinatitigas. "Isabella-san, we received a preliminary report from your quality inspectors. Your latest banana shipment has Panama disease. If this is true, we might have to cancel the entire contract by next week." Mabilis kong tiningnan si Noel, ngunit bago ko pa siya makompronta, lumabas mula sa opisina ang aking biyenan, si Nanay Carmen. Hawak niya ang kanyang rosaryo, ang kanyang mukha ay puno ng matinding awtoridad. "Isa, pakinggan mo ang asawa mo," sabi ni Nanay Carmen. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala para sa kalagayan ko. "Huwag mong bigyan ng malaking hiya ang pamilya natin sa mga Hapon. Isuko mo muna ang pamamahala kay Noel at mag-focus ka sa anak mo.
Huwag mong pairalin ang tigas ng ulo mo. Ang pressure ay tila isang malaking pader na dahan-dahang gumuguho sa aking ibabaw. Sinasabotahe nila ako. Si Francis na may-ari ng cold storage, si Noel na asawa ko, at maging ang sarili kong biyenan ay nagkakaisa upang agawin ang kumpanya ng aking ama. Huminga ako ng malalim, pilit kong pinanatili ang aking tindig, kahit na ang aking puso ay durog na sa loob. Tumingin ako kay Noel at pagkatapos ay kay Nanay Carmen. Masakit ang ulo ko. Mahina akong sabi. Pilit na numingiti upang itago ang nagbabagang galit sa aking mga mata. I'll sign it tomorrow after I review the logs. Pumasok ako sa opisina sa harap nila. Habang abala si Noel sa pagsagot sa isa pang tawag mula kay Mr. Tanaka, mabilis kong binuksan ang cabinet sa likod ng aking lamesa. Kinuha ko ang orihinal na crop spray logbook, ang nag-iisang ebidensya na nagpapatunay na ang aming mga saging ay dumaan sa pinakamahigpit na organic spray at walang anumang namben. Pinalitan ko ito ng isang dummy logbook na may katulad na pabalat. Isinilid ko ang orihinal na logbook sa aking bag. Lumakad palabas ng opisina at iniwan silang nagbiriwang sa pag-aakalang nakuha na nila ang gusto nila. Hindi pa nagsisimula ang laban, Noel. At sisiguraduhin kong ang saginang ito ang magiging libingan ng inyong kasakiman. Ang putik sa aking sapatos mula sa natapon na biko ay tila naging paalala ng dumi na unti-unting lumalason sa aking tahanan. Imbis na umuwi sa aming bahay sa lungsod, dinala ko ang aking sasakyan sa pinakamalayong dulo ng kooperatiba sa Bukidnon, sa maliit na sakahan ni Aling Marta. Kasalukuyang maagang umaga, at ang hamog ay nakalambong pa sa mga dahon ng saging. Nadatnan ko si Aling Marta sa labas ng kanyang kubo, nakaupo sa tabi ng ilang basket ng mga bagong aning saging. Ang kanyang mga kamay na tadtad ng kalyo ay nanginginig habang hinahaplos ang kanyang bunsong anak na nakahiga sa kawayang papag, may basang bimpo sa noo. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumayo at nagmano sa akin. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Ma'am Isa, salamat po sa pagbisita. Sabi niya, ang boses niya ay basag sa takot. Narinig po namin ang bulong-bulungan sa barangay. Sabi po ng mga tauhan ni Sir Noel, hindi na raw po tatanggapin ng kooperatiba ang mga saging namin dahil may sakit daw ang mga pananim. Ma'am, parang awa niyo na po, ito lang ang inaasahan naming pambili ng gamot ng anak ko at pangkain namin. Wala po kaming sakit sa mga saging. Araw-araw ko pong tinitingnan ang mga puno. Tumingin ako sa mga saging sa basket. Malilinis ang mga ito, may tamang haba, at walang anumang bakas ng namben. Hinawakan ko ang malamig at magaspang na kamay ni Aling Marta. Ang init ng kanyang luha na pumatak sa aking palad ay tila naging selyo ng aking panunumpa. Huwag kayong mag-alala, Aling Marta. Bulong ko, pinipilit na patatagin ang aking boses upang magsilbing sandigan niya. Hanggat ako ang CEO ng kooperatibang ito, walang saging na maiiwan dito sa Bukidnon. Kukunin ko ang inyong ani sa tamang presyo. Ipagamot mo ang iyong anak. Inabutan ko siya ng kaunting tulong mula sa aking pitaka, at ang kanyang paulit-ulit na pagpapasalamat ay nagdulot ng matinding kirot sa aking dibdib. Ito ang mga taong umaasa sa akin. Kung hahayaan kong si Noel ang mamuno, gigipitin nila ang mga maliliit na magsasaka upang pabora ng monopoly o ng pamilya ni Frances. Bumasag sa aming pag-uusap ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at lumabas si Noel. Nakasuot siya ng malinis na leather boots, walang kahit isang talsik ng putik, napakalayo sa aming mga nakatayo sa basang lupa. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding inis, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang malumanay na boses sa harap ni Aling Marta. Isa, anong ginagawa mo rito? Sabi niya habang hinahawakan ako sa siko upang ihiwalay sa mga magsasaka. We are facing a multi-million peso crisis with Japan at nandito ka sa bundok, nag-aaksaya ng oras sa isang pamilya ng backyard growers? Isipin mo naman ang kalagayan mo. Buntis ka. You are bringing shame to our family by acting like a field worker. Tinitigan ko si Noel. Nakita ko ang pagdidiri sa kanyang mga mata habang nakatingin sa putikang paligid.
Ang lalaking ito na dating kasama kong nang-arap sa ilalim ng init, anay tuluyan ang nilamon ng kislap ng lungsod at ng yaman ni Frances. Ang mga backyard growers na sinasabi mo, Noel, sila ang nagpatayo ng kumpanyang ito. Malamig kong sagot, marahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking siko. Hindi sila basura na pwede mong itapon kapag may problema. I'm just doing my job as an agricultural engineer, Isa. Katwiran niya. Pilit na ibinababa ang kanyang boses, ngunit may talim ang bawat salita. The quality control reports don't lie. May NAM sa mga shipment natin. If you don't step down and let me handle Frances's cold storage network, we will lose everything. Isipin mo naman ang anak natin sa sinapupunan mo. Do you want our baby to be born in bankruptcy? Ginamit na naman niya ang aking pagbubuntis upang saktan ako. Ang kanyang bawat salita ay puno ng manipulasyon, pilit na ipinaparamdam na ako ang walang kinalaman at nagdadala ng kapahamakan. Hindi ako pipirma sa transfer of management, Noel. Mariin kong sabi. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. At hinding-hindi ko isusuko ang mga magsasaka. Umasim ang mukha ni Noel. Bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang pagyanig ng aking telepono. Isang bagong email notification ang lumitaw sa screen mula kay Mr. Tanaka. Mabilis ko itong binuksan. Habang binabasa ko ang bawat linya, naramdaman ko ang lamig na muling gumapang sa aking likod. Ayon sa email, nagpa siya ang mga Hapon na magpadala ng isang independent testing team mula sa Japan upang personal na i-inspect ang mga saging na kasalukuyang nakaimbak sa cold storage facility ng pamilya ni Frances. Gagawin ang inspeksyon sa loob ng 48 oras. Kung mapatunayang positibo ang NAM sa warehouse, hindi lamang kakanselahin ang kontrata, magsasampa rin sila ng kaso ng breach of contract na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na siguradong wawasak sa kooperatiba. Tumingin ako kay Noel, na ngayon ay may lihim ng ngiti na gumuhit sa gilid ng kanyang mga labi habang nakatingin sa akin telepono. Alam niya. Kasama ito sa plano nila ni Frances. Ang bitag ay nakahanda na, at mayroon na lamang akong 2 araw para sirain ang kanilang laro. Ang bawat paglipas ng segundo sa aking rilo ay parang mabigat na martilyo sa aking isipan. 48 oras na lamang bago dumating ang independent testing team mula sa Japan, at ang tanging hawak ko pa lang ay ang orihinal na crop logbook na nagpapatunay na walang sakit ang aming mga saging bago pumasok sa bodega. Pagbalik ko sa opisina ng kooperatiba, bago pa man magsimula ang emergency board meeting, agad kong binuksan ang financial database sa aking laptop. May masama akong hinala. Kung kaya ni Noel na sabotahin ang aming produkto, ano pa ang kaya niyang gawin sa pananalapi ng kumpanya? Nang mag-load ang screen, tila tumigil ang aking hininga. Ang pondo para sa kalamidad, ang perang inipon ko mula sa aming mga keta upang magsilbing insurance ng mga magsasaka kapag may bago o tagtuyot, ay simide. Milyon-milyong piso ang inilipat sa isang third-party account sa ilalim ng ngalang Diplomacy and External Consultation Fees. At ang mas masakit? Ang sasakyang nakarehistro sa ilalim ng account na yon ay isang bagong luxury SUV na personal na ginagamit na yon ni Frances. Ninakaw niya ang pondo ng mga magsasaka upang ilibre ang luho ng kanyang kabit. Tumayo ako na may nagbabagang galit at naglakad patungo sa dating opisina ni Noel. Nadatnan ko siyang nakatayo sa may bintana, tahimik na nakatingin sa labas, sa direksyon ng aming malalawak na sagingan sa Bukidnon. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang lungkot at pait sa kanyang mga mata, isubihirang pagkakataon na nakita ko siyang walang suot na maskara. Bakit mo ginalaw ang pondo para sa kalamidad, Noel? Malamig kong tanong mula sa pinto. Pero ang pinaghirapan ng mga magsasakayan, ipinambili mo pa ng sasakyan para kay Frances. Hindi siya lumingon agad. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding depensa at pait ng nakaraan. Do you remember the 2021 storm, Isa? Pabulong niyang sabi, ang boses niya ay nanginginig. Nawalan tayo ng lahat. Natatandaan ko pa nung naghahati tayo sa isang pirasong kamote sa ilalim ng ulan habang pinapanood nating masira ang mga pananim.
Nang hako ako sa sarili ko noon na hinding-hindi na ako magiging mahirap muli. Hinding-hindi ko nahahayaang may tumingin sa akin ng mababa. Yumuko siya ng bahagya, nakakuyom ang mga palad. Pero sa kumpanyang ito, kahit anong gawin ko bilang agricultural engineer, ako lang palagi ang asawa ng CEO. Lahat ng papuri, sa'yo napupunta. Ako ang nagpapakahirap sa ilalim ng araw. Ngunit sa mata ng mga tao, ikaw ang reyna. I just wanted to prove that I can build my own empire, Isa. At si Frances? Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Nalungkot ako. Ngunit walang puwang ang awa sa aking puso ngayon. Ang kanyang matinding inggit at kawalan ng tiwala sa sarili ang sumira sa kanyang katinuan. Ang imperyong itinayo mo sa pamamagitan ng pagnanakaw ay isang kulungan, Noel. Sabi ko bago ko siya tinalikuran upang pumunta sa boardroom. Puno ang aming boardroom ng mga vice-presidente at mga nakatatandang pinuno ng kooperatiba. Lahat sila ay balisa, nag-uusap tungkol sa banta ng mga Hapon. Naupo ako sa dulo ng lamesa habang si Noel ay pumasok at tumayo sa harap ng projector. Mga kasama, we are in a state of emergency. Panimula ni Noel, ang kanyang boses ay muling naging formal at manipulatibo. Dahil sa namben na kumakalat, kailangan natin ng mabilis na solusyon upang hindi tuluyang makansela ang kontrata sa Japan. At para magawa ito, nagdala ako ng isang external crisis management consultant. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Frances, nakasuot na mamahaling damit at may dalang mga dokumento, may mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Magandang umaga sa inyong lahat! Maarte niyang bati habang nauupo sa tabi ni Noel. Kinakatawan ko ang aming pamilya na nagmamay-ari ng pinakamalaking cold storage network sa rehiyon. Ang mungkahi namin ay ilipat ang lahat ng inyong mga saging sa aming bodega para sa quarantine at treatment. Pero para magawa ito, kailangan naming makuha ang exclusive management rights ng kooperatiba habang may krisis. Nanlaki ang aking mga mata. Gusto nilang kontrolin ang buong kooperatiba sa pamamagitan ng peking krisis na ito. Hindi ako papayag, matatag kong sabi. Ang aking boses ay pumutol sa bulong-bulungan ng mga board members. Hindi natin kailangan ng isang cold storage company na may kakayahang magdoktor ng mga chemical reports at magpalit ng mga samples upang pabagsakin ang aming reputasyon. Tumingin si Frances sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Miss Montemayor, you are being emotional. My facility is the only one that can save your bananas from rotting. Hahayaan mo bang mamatay sa gutom ang mga magsasaka dahil lang sa pride mo? Ang pride ko ay hindi nakatali sa kasinungalingan, Frances. Sagot ko habang tumatayo at itinuturo ang pinto. Lumabas ka sa boardroom ko. Bumagsak ang malakas na kamay ni Noel sa ibabaw ng lamesang kahoy, dahilan upang mayanig ang mga baso ng tubig sa aming tapat. Ang kanyang mukha ay namula sa galit sa harap ng lahat ng mga nakatatandang pinuno. Masyado ka ng paranoid, Isa. Pasigaw na bulyaw ni Noel sa akin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama dahil sa pagbubuntis mo. Pinapairal mo ang hormones mo kesa sa kapakanan ng kumpanya. Board members, we cannot let a pregnant woman make decisions for millions of pesos. Go home to Bukidnon and rest. Let the real professionals handle this. Pagkatapos ng kanyang pagsigaw sa boardroom, ang tanging natira sa silid ay ang nakabibinging katahimikan. Walang kahit isang vice-presidente ang naglakas loob na magsalita laban kay Noel. Tiningnan ko sila isa-isa, mga taong nakasama ko sa loob ng maraming taon, ngunit na yon ay naging parang mga estatwa dahil sa takot at sa impluwensya ng pamilya ni Frances. Tumayo ako ng tuwid, inayos ang aking damit, at lumabas ng may buong dignidad. Hindi ko ipapakita sa kanila ang aking kahinaan. Pagdating ng hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Nanay Carmen. Pinapupunta niya ako sa lumang ancestral house ng pamilya Montemayor sa gitna ng sagingan para sa isang pampamilyang pag-uusap. Akala ko ay may matitira pang katinuan sa kanila, ngunit nagkamali ako. Isang bitag ang naghihintay sa akin sa ilalim ng bubong na yon.
Sa loob ng malawak na sala, nakaupo sa mga antigong selyang kahoy ang aking biyenan, si Noel, at tatlong matatandang bolaw na pinuno ng kanilang pamilya sa barangay. Sa pader ay nakasabit ang imahe ng Birheng Maria, tila tahimik na saksi sa kaplastikang nagaganap sa ilalim ng kanyang paningin. Isa, umupo ka. Panimula ni Nanay Carmen, ang kanyang boses ay may malamig ngunit may peking lambing. We are here as a family. Nakarating sa amin ang nangyari sa boardroom. Ang balita ay kumakalat na sa buong kooperatiba. Hindi magandang tingnan na ang isang buntis na babae ay nakikipag-away sa kanyang asawa sa harap ng publiko. May hiya ang pamilya natin isa. Nanay, hindi ito tungkol sa away mag-asawa. Sagot ko habang nananatiling nakatayo, tinanggihan ko ang upuan na inialok nila. Nais ni Noel at Frances na nakawin ang pamamahala ng kooperatiba para ibigay sa mga kamay ng pamilya ni Frances. Ginalaw ni Noel ang pondo para sa kalamidad ng mga magsasaka upang bilhan ng marang, yang sasakyan ang kanyang kabit. Humugot ng malalim na hininga ang mga matatandang pinuno ng pamilya. Isa sa kanila, si Tonton Badong, ay dahan-dahang tinuktok ang kanyang kahoy na tungkod sa sahig. Isang kilos na humihingi ng atensyon. Isabella! Sabi ng matanda sa kanyang mababang boses. Noel is an engineer. Siya ang lalaki at haligi ng inyong tahanan. Isang malaking insulto sa aming pamilya na hindi mo pinagkakatiwalaan ang sarili mong asawa sa harap ng mga banyaga at ng mga magsasaka. Ayon sa ating simbahan at tradisyon, ang asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang lalaki, lalo na ngayong nagdadalang tao ka. Magpasakop sa lalaking nagnanakaw sa mga magsasaka at nagtateridor sa ating kasal. Tanong ko, ang aking boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng matigas na paninindigan. Ang kooperatibang ito ay pamana ng aking ama. Ang mga magsasaka ay pamilya ko. Hindi ko hahayaang maging kasangkapan ng pamilya ko para sa kasakiman ni Noel. Inilapap ni Noel ang dokumento ng Temporary Transfer of Management sa ibabaw ng lamesang gawa sa Nara. Lumapit siya sa akin, may bakas ng peking luha sa kanyang mga mata. Please, Isa, just sign this temporary transfer para ito sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng baby natin. Pabulong niyang sabi, pilit na hinahawakan ng aking malamig na kamay. I'm just trying to protect your health, love. Why can't you just trust me? Tiningnan ko ang papel, pagkatapos ay ang aking biyenan at ang mga matatandang bolaw na nakatingin sa akin ng may paghatol. Umiling ako ng dahan-dahan. Hinding-hindi ko ito pipirmahan, mariin kong sabi. Tumayo si Nanay Carmen mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay nanginig sa matinding dalit. Ang kanyang rosaryo ay humigpit sa kanyang mga palad hanggang sa mamut ang kanyang mga daliri. Kung hindi mo pipirmahan ang papel na ito ngayon, Isabela, banta ni Nanay Carmen, ang kanyang boses ay tila kulog sa tahimik na gabi. Ituturing ka naming isang rebeldeng manugang na walang galang sa pamilya at sumisira sa kasal. Ihahayad namin sa buong barangay at kooperatiba na wala ka na sa tamang katinuan dahil sa iyong pagbubuntis. At opisyal ka naming itataboy na may matinding kahihiyan sa buong Bukidnon. Pirmahan mo na, Isa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sabi ni Noel habang marahan niyang itinulak ang papel sa aking harapan. Nasa loob kami ng maliit na opisina sa dulo ng packing house ng kooperatiba. Sa labas, naririnig ko ang marahang ingay ng mga magsasaka na naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga ani. Hindi ko alam kung paano nila ako nadala rito mula sa ancestral house, ngunit batid kong bawat hakbang nila ay nakaplano. Dalawang malalaking lalaki na tauhan sa warehouse ni Frances ang nakatayo sa likod ko, nakahawak sa aking magkabilang balikat. Tinitigan ko si Noel na may matinding pandidiri sa aking mga mata. Ganyan ka ba kaduwag, Noel? Gagamit ka ng dahas laban sa asawa mong buntis para lang sa pera ng kabit mo? Huwag mo kaming sisihin, Sissy. Isang matinis na boses ang sumagot mula sa madilim na sulok ng silid. Lumabas si Frances, may hawak na isang pares ng mahaba at matalim na gunting na panggupit ng tela. Kumikinang ang bakal nito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina.
Ginagawa lang namin ang nararapat para iligtas ang kooperatiba. Patuloy ni Frances habang dahan-dahang lumalakad palapit sa akin. May mapanuring ngisi sa kanyang mga labi. You think you're so high and mighty? Ang dami mong sinasabi tungkol sa reputasyon at danggal ng mga Montemayor habang ang mga saging ng mga magsasaka ay nabubulok na sa daungan. Sinasabi mo sa kanila na ikaw ang kanilang tagapagligtas dahil lamang sa iyong magandang imahe at sa mahaba mong buhok? Frances, huwag mo akong subukan. Malamig kong babala. Pinilit kong huwag magpakita ng takot kahit na mabilis ang tibok ng aking puso. Inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng aking tiyan, tinitiyak na walang anumang marahas na galaw ang makakasakit sa aking dinadalang sanggol. Hawakan mo ako, at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Tumawa si Frances, isang nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sino ang maniniwala sa'yo, isa? Isang buntis na babae na nagwawala at nanggugulo dahil sa matinding selos. Noel, hawakan mo ang ulo niya. Tumingin ako kay Noel, umaasang may matitira pang kahit katiting na pagkatao sa lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Ngunit umiwas siya ng tingin at marahan niyang hinawakan ang aking noo upang hindi ko maigalaw ang aking ulo. Ang kanyang mga kamay ay malamig. Walang init ng pagmamahal na dating nagbigay sa akin ng lakas. I'm sorry, isa. Pabulong na sabi ni Noel. Gawin mo na, Frances, para matapos na ito at makapirma na siya. Naramdaman ko ang pagdakot ni Frances sa aking mahabang buhok, ang buhok na inalagaan ko ng maraming taon, ang buhok na palaging pinupuri ng aking yumaong ama na sumasalamin sa ganda ng mga kababaihan sa Bukidnon. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng gunting na dahan-dahang dumampi sa likod ng aking leeg. Bantayan mo ang iyong likod, Frances. Sabi ko, ang aking boses ay hindi sumisigaw. Bagkus ay kasing lamig ng yelo na bumabaon sa kanilang mga kaluluwa. Dahil bawat hibla ng buhok na kukunin mo sa akin ngayon, sisingilin kita ng doble. Walang matitira sa inyo. Ang dami mo pang sinasabi, singhal ni Frances. Narinig ko ang mahina at nakakapangilabot na tunog ng metal na nag-aagawan sa bawat makapal na hibla ng aking buhok. Isang malaking kumpol ng aking buhok ang nahulog sa aking kandungan, kasunod ang isa pa at isa pa. Ramdam ko ang marahas na paghila ni Frances sa aking anit habang walang awa niyang ginugupit ang aking korona. Ang mga itim na hibla ay nagkalat sa maruming sahig ng packing house, tila mga patay na dahon ng saging na nilagas ng bagyo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Nilabanan ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata sa pamamagitan ng pag-iisip sa aking anak. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong umiiyak at lumuluhod. Nang matapos si Frances, itinapon niya ang gunting sa ibabaw ng lamesa. Kumuha siya ng isang murang pulang bandana at ibinato sa mukha ko. Ayan, gamitin mo yan para itago ang kahihiyan mo bago ka lumabas sa harap ng mga magsasaka, sabi ni Frances habang humihingal. Now look at yourself. Para ka ng basang sisiw. Binitawan ako ng dalawang lalaki. Dahan-dahan akong tumayo. Pinagpagan ko ang mga hibla ng aking buhok sa aking damit na may buong hinahon. Tumingin ako kay Noel, na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa akin, at kay Frances na nakataas ang baba. Hindi ko kinuha ang bandana. Lumakad ako palabas ng opisina ng may tuwid na likod. Nang makarating ako sa banya ng packing house, isinara ko ang pinto at humarap sa maliit na salamin sa pader. Ang aking buhok ay maikli na ngayon, gulo-gulo. May mga parting bungi at bungi-bungi na tila hinati ng matatalim ng ngipin ng hayop. Ang mukha ko ay namumutla, may bakas na matinding pagod at sakit. Ngunit nang tingnan ko ang aking mga mata sa salamin, walang takot dun. Tanging isang naglalagablab na apoy ng put ang natira. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking 4 na buwang tiyan, pinapakiramdaman ng mahinang tibok ng puso ng aking anak. Buhok ko ang ginupit nyo. Bulong ko sa aking sarili habang nakatitig sa aking refleksyon sa salamin, ang aking mga labi ay gumuhit ng isang malamig na ngiti. Pero leeg nyo ang mapuputol. Sisiguraduhin ko.
Nilisan ko ang packing house na ang tanging kasama ay ang humahampas na malamig na hangin ng Bukidnon. Habang binabaybay ng aking sasakyan ng paakyat at palikulikong kalsada patungo sa kabundukan, ramdam ko ang bigat ng bawat paghinga ko. Binalot ko ang aking ulo ng isang simpleng panyo, hindi upang itago ang aking buhok mula sa ulan, kundi upang pigilan ang aking sarili na hawakan ang bawat bungi at magaspang na dulo nito. Dinala ako ng aking mga paa sa tanging lugar kung saan ligtas ang aking lihim, sa liblib na sakahan ni Nanay Remedios. Siya ay isang giong biyuda na tinulungan ko noong mga panahong sinisira ng mga middlemen ang kanyang kabuhayan. Pagbaba ko ng sasakyan, sumalubong sa akin ang amoy ng basang lupa, mga pine trees at ang makapal na hamog ng bundok. Nang buksan niya ang pinto at makita ako, napatakip siya ng bibig. Nakita niya ang aking gulugulong buhok na sumisilip sa panyo at ang dumi sa aking damit. Ngunit walang tanong, walang husga. Marahan niya akong hinila papasok sa loob ng kanyang maliit at mainit na kubo. "Diyos ko, anak!" pabulong niyang sabi habang mabilis na nagtitimpla ng mainit na tsokolate. "Ano ang ginawa nila sayo?" Dito, sa loob ng tahimik na silid na malayo sa ingay ng kumpanya at sa mga matang mapanghusga, tuluyan ng gumuho ang pader na aking itinayo sa harap ni Noel at Frances. Napasubsob ako sa aking mga tuhod sa tabi ng higaan, ibinuhos ko ang bawat patak ng luha na aking pinigilan kanina. Isang tahimik na hagulgol ang kumawala sa aking lalamunan, isang iyak ng isang inang nasaktan at pinagtaksilan ng mismong lalaking nangako sa kanyang ama na poprotektahan siya. Haplos-haplos ni Nanay Remedios ang aking likod habang umiiyak ako. "Iiyak mo lang, isa. Iiyak mo ang lahat ng sakit para lumabas ang lason sa iyong puso. Ngunit pagkatapos nito, kailangan mo maging matatag para sa bata." Tiningnan ko ang aking tiyan. Hinaplos ko ito, pinapakiramdaman ang mahinang tibok ng buhay na aking dinadala. Humugot ako ng malalim na hininga at pinunasan ang aking mga mata. Tama si Nanay Remedios. Wala na akong oras para sa pighati. Ang 48 oras ay mabilis na lumilipas. Inilabas ko ang aking laptop mula sa bag at ikinonekta ito sa aking secured personal satellite network. Binuksan ko ang orihinal na crop logbook na nakuha ko mula sa safe bago ako umalis. Sinimulan kong ihambing ang bawat batch number ng mga saging na aming inani sa mga opisyal na ulat na isinumate ni Noel sa mga hapon. Ilang oras akong nakatitig sa screen, sinusuri ang bawat linya ng code at bawat piraso ng data. At dun, sa gitna ng malamig na gabi, natagpuan ko ang unang malaking bitak sa kanilang plano. Ang mga saging na ipinadala sa Japan ay may iba't ibang batch numbers na nakatala sa ating export manifest. Ngunit nang i-hack ko ang database ng Villaruel Cold Storage, ang pasilidad ng pamilya ni Frances, upang tingnan ang chemical sample submission log, natuklasan ko ang isang discrepancy. Ang sample na ipinadala sa independent laboratory para sa pagsubok ay may batch number na VC909. Ngunit ang saging na aming inani at isinakay sa container mula sa aking kooperatiba ay may code na BM707. Ang batch na VC909 ay mga lumang saging na imported mula sa ibang reyon na alam nilang may nambet upang magsilbing sample na isusumite sa mga Hapon. Sinadya nilagpalitan ng sample sa loob ng bodega habang ang aming malilinis na saging ay nananatiling ligtas, ngunit nakatago. Nanginginig ang aking mga kamay sa matinding galit. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Hawak ko na ang patunay ng kanilang laro. Ngunit nang iscroll ko ang pahina pababa upang tingnan kung sino ang nag-apruba at naglabas ng sample na yon mula sa bodega, napatigil ako. Parang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang lagda sa tabi ng batch release form ay hindi kay Noel at hindi rin kay Frances. Ito ay pagmamay-ari ng isang pamilyar na pangalan. Mang Cardo, ang aking pinagkakatiwalaang quality control manager, ang lalaking itinuring kong kanang kamay ng aking ama at ang nadiisang taong nanumpas sa akin na poprotektahan ang kalidad ng ating mga saging. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng kubo ni Nanay Remedios
ay tila nagiging mabigat na paalala na mabilis na nauubos ang aking oras. Hindi ko pwedeng sayangin ang gabi. Kahit madilim at maputik ang daan, nagpasya akong bumaba ng bundok upang harapin ang taong hindi ko inaasahang magtatraidor sa akin. Tinawagan ko si Mang Cardo gamit ang aking personal na numero. Sumagot siya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sinabi ko sa kanyang magkita kami sa likod ng lumang loading dock ng kooperatiba, isang lugar na madilim at abandonado sa ganitong oras. Nakatayo ako sa ilalim ng ulan, hawak ang isang itim na payong, habang suot ang aking kapote upang itago ang aking bungi-bunging buhok. Maya-maya pa, lumitaw ang bulto ni Mang Cardo mula sa dilim, nakasuot ng dilaw na raincoat. Nang makalapit siya at makita ako, dahan-dahan kong inalis ang talukbong ng aking kapote. Nasinghap si Mang Cardo. Nang makita niya ang aking maikling buhok na tila kinagat ng aso, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding gulat at kahihiyan. Umatras siya ng isang hakbang, hindi makatingin ng diretso sa akin. "Ma'am, Isa?" Nang inginig niyang bulong, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng ulan. "Anong nangyari sa'yo?" "Ikaw ang dapat kong tanungin, Mang Cardo." Malamig kong sagot habang iniaabot sa kanya ang aking tablet na nagpapakita ng kanyang digital signature sa batch release form ng saging. "Bakit mo ginawa ito? Pinagkatiwalaan ka ng tatay ko bago siya pumanaw. Itinuring ka naming pamilya. Bakit mo isinuko ang kalidad ng ating mga saging kay Noel at Frances?" Biglang nanghina ang mga tuhod ng matanda. Sa harap ko, sa gitna ng maputik at basang semento, lumuhod si Mang Cardo. Humagulgol siya ng may matinding pighati. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang likod. "Ma'am Isa, patawarin niyo ako. Parang awa niyo na po, patawarin niyo ako." Umiiyak niyang pagsusumamo, ang kanyang boses ay basag na basag. "Wala po akong choice. Ang anak kong si Junjun, kailangan ng emergency heart surgery sa Davao. 500,000 piso po ang kailangan. Wala akong matakbuhan. Wala akong pera." Napakapit ako ng mahigpit sa hawakan ng aking payong. "Bakit hindi ka lumapit sa akin, Cardo? Alam mang tutulungan kita?" "Nahiya po ako, ma'am, dahil marami na kayong naitulong sa amin." Sagot niya habang nakatingala sa akin, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mga pisngi. At doon lumapit si Sir Noel. Sabi niya siya na raw ang magbabayad ng buong hospital bill ng anak ko. Siya ang nagligtas kay Junjun, pero kapalit niyon, hiningi niya ang aking lagda. Sabi niya simpleng pagpapalit lang ng sample para sa quarantine test, walang mapapahamak. Hindi ko po alam na sisirain niya ang buong kooperatiba. Hindi ko po alam na magiging ganito kagrabe. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pagkaunawa sa kasamaan ni Noel. Ginamit niya ang nag-aagaw buhay na anak ni Mang Cardo upang gawin itong kasangkapan sa kanyang maruming plano. Ginamit niya ang utang na loob ng isang ama para sirain ang kumpanya ng aking ama. Tiningnan ko ang matandang nakaluhod sa aking paanan. Siya ay biktima rin. Ngunit ang kanyang pagtatraidor ay muntik nang pumatay sa kabuhayan ng libu-libong magsasaka sa Bukidnon. Nakaamba ang buong kinabukasan ng kooperatiba sa aking mga kamay. Kung tatawagan ko ang pulisya ngayon at ibibigay si Mang Cardo bilang ebidensya, mapatutunayan ko ang aking malinis na pangalan sa mga Hapon. Ngunit kapag ginawa ko yon, makakatakas si Noel dahil wala siyang direktang lagda sa mga dokumento. Maitatakatang si Cardo lamang ang nag-iisang may sala, at si Frances ay mananatiling malaya sa kanyang marangyang buhay. Napatitig ako sa screen ng aking telepon, habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa aking paligid. Dalawang pagpipilian ang nagtutunggali sa aking isipan. Ibibigay ko ba si Mang Cardo sa batas para sa aking mabilis na kaligtasan? O gagamitin ko ang kanyang matinding pagsisisi upang gumawa ng isang bitag na tuluyang sasakal kay Noel at Frances sa araw ng huling inspeksyon? Tiningnan ko si Mang Cardo na nakaluhod sa basang lupa sa aking paanan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang amang handang ibenta ang sariling kaluluwa para lamang mabuhay ang kanyang anak.
Paano ko siya hahatulan kung ako mismo ay isang inang handang gawin ang lahat upang protektahan ang bata sa aking sinapupunan? Tumayo ka, Mang Cardo. Dahan-dahan kong sabi habang iniaabot ang aking kamay upang patayuin siya. Inayos ko ang aking kapot habang ang ulan ay unti-unti nang humuhupa. Hindi kita isusumbong sa pulis, ngunit may kailangan kang malaman tungkol sa lalaking itinuturing mong tagapagligtas ng anak mo. Binuksan ko muli ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang mga transaction log ng kooperatiba na kinuha ko mula sa system bago ako umalis. Tingnan mo ito! Itinuro ko ang mga nagdiningning na code sa screen. 2 linggo bago ang operasyon ni Junjun, nagsumite ka ng emergency medical request sa akin. Inaprubahan ko yon sa system sa loob ng 3 oras. Ang pondo ay dapat na disburse sa account mo ng gabing yon. Ngunit, tingnan mo ang admin log na ito. Ginamit ni Noel ang kanyang technical access bilang co-founder upang harangan ang transfer. Sinadya niyang ipitin ang pera ng kooperatiba. Nanlaki ang mga mata ni Mang Cardo. Ang kanyang muka ay namutla habang binabasa ang bawat linya ng digital record. Sinadya niyang patagalin ang pagdurusa ng anak mo. Patuloy ko, ang aking boses ay puno ng malamig na katotohanan. Hinatulan niya ang anak mo sa kamatayan sa loob ng 2 linggo upang kapag desperado ka na, lalapit siya sa'yo na may dalang pera mula sa pondo para sa kalamidad at magpapanggap na isang bayani. He created the fire, Mang Cardo, and then he sold you the water. Ginamit niya ang buhay ng anak mo para magkaroon ka ng utang na loob sa kanya. Diyos ko po! Pabulong na sigaw ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng matinding puot at pighati. Napakapit siya sa bakod ng loading dock. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Ginamit niya ang buhay ng anak ko. Muntik nang mamatay si Junjun dahil sa kanya. Kaya ngayon, Mang Cardo, mayroon kang pagkakataon na ituwid ang pagkakamali mo. Mariin kong sabi, tinitigan ko siya sa mga mata. Tutulungan mo akong bitayin si Noel sa sarili niyang lubid. Magpapakita ka pa rin sa kanila na tapat ka sa kanilang plano. Pero sa bawat galaw nila, ako ang unang makakaalam. Tutulungan kita, Ma'am Isa. Mabilis at mariing sagot ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa matinding pagnanais na makaganti. Kahit anong ipagawa niyo sa akin, gagawin ko. Inabot sa akin ni Mang Cardo ang isang maliit na flash drive. Heto po, ma'am. Nagtago ako ng mga audio recordings ng mga pag-uusap nila sa opisina bilang proteksyon ko. Sana kung sakaling ilaglag nila ako. Baka makatulong ito sa inyo. Nang makabalik ako sa aking sasakyan, isinaksak ko ang flash drive sa dashboard. Isa sa mga audio file ay may pamagat na Francis Call. Pinindot ko ang play. Ang boses na narinig ko ay hindi ang mapagmataas na boses ni Francis na narinig ko sa boardroom. Ito ay boses ng isang babaeng umiiyak, nanginginig sa takot habang nakikipag-usap sa kanyang ama, ang makapangyarihang may-ari ng cold storage. Papa, please. Ginagawa ko naman ang lahat. Pagmamakaawa ni Francis sa kabilang linya, may kasamang tulog ng pagsisisi. Hawak ko na si Noel. Mapasara kamay na natin ang kooperatiba ni Isa. Huwag niyo na po akong saktan ulit. Tulad ng ginawa niyo noong huling beses na hindi ko nakuha ang kontrata sa Davao. Gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Natahimik ako. Naunawaan ko na kung bakit ganun na lamang ang kasakiman ni Frances. Siya ay biktima rin ng isang mapang-abusong ama, isang babaeng itinuturing lamang na kasangkapan upang palawakin ang monopolyo ng kanilang pamilya. Naramdaman ko ang kaunting habag. Ngunit hindi ko pwedeng hayaang masira ang kabuhayan ng aking mga magsasaka dahil lamang sa kanyang trauma. Ilang sandali pa, umilaw ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ate Santos ang pumasok. Mabilis kong binuksan ang mensahe. Ito ay isang link ng live broadcast na magaganap bukas ng umaga. Ang pamagat ng anunsyo. Press Conference of Bukidnon Banana Cooperative, the new leadership and cold storage partnership. Sina Noel and Francis ay magla-live bukas upang pormal na i-anunsyo ang PETSA ng pagpirma ng eksklusibong kontrata sa kanilang cold storage at opisyal na ipapahayag sa buong bansa na ako,
Si Isabela Montemayor ay nag-resign na bilang CEO dahil sa matinding hamon sa aking mental health at pagbubuntis. Ang bango ng mainit na tinolang manok na may sariwang dahon ng sili at malunggay ay pumuno sa maliit na kusina ni Nanay Remedios. Sa paligid ng hapagkainan, nakaupo ang 5 kababayhang pinuno ng aming kooperatiba, mga magsasakang nakasama ko sa bawat pagsubok ng pananim. Wala kaming marangyang mesa, ngunit ang simpleng salusalong ito ay puno ng init ng pagmamahal na hinding-hindi ko naramdaman sa piling ng pamilya ni Noel. Habang kumakain kami, ibinahagi ko sa kanila ang plano ni Noel at Frances para sa press conference bukas. Gagamitin nila ang aking pagbubuntis upang palabasin na wala ako sa tamang katinuan. Pabulong kong sabi habang hinahaplos ang aking maikling buhok. At pagkatapos nyon, pirmahan na ng kontrata sa cold storage. Kapag nangyari yon, hawak na nila ang leeg ng kooperatiba. Hinding-hindi kami papayag, Ma'am Isa. Mariing sabi ni Aling Marta habang ibinababa ang kanyang kutsara. Kayo ang nagtayo sa amin mula sa putik. Kung kailangan mag-aklas kami sa daungan, gagawin namin. Hindi natin kailangan ng dahas, Aling Marta. Ngumiti ako ng bahagya, kahit na may matinding kaba sa aking dibdib. Kailangan nating patunayan sa mga hapon bukas na ang mga saging natin ay malilinis at ang mga saging na nasa cold storage ni Frances ay pinalitan. Meron ba tayong paraan upang markahan ang ating mga bagong ani nang hindi nila napapansin? Nagtitingin na ng mga kababaihan hanggang sa magsalita si Nanay Remedios. Mayroon isa, sabi ng matanda na may kasamang tuso ngunit banayad ng ngiti. Ang mga magsasaka sa Bukidnon ay may lumang paraan ng pagmamarka. Gagamit tayo ng katas ng luyang bilaw at kalamanse. Kung papahiran natin ang dulo ng bawat tangkay ng saging ng katas ng luyang bilaw, hindi ito makikita ng ordinaryong mata. Ngunit kapag pinatakan ito ng kalamansi sa harap ng mga inspektor, mag-iiba ang kulay nito at magiging mapula. Tanging ang mga saging lang mula sa ating kooperatiba ang may ganitong marka. Nagliwanag ang aking pag-asa. Ito ang magiging selyo ng aming katotohanan. Gawin natin ito ngayong gabi. Desidido kong sabi. Lahat ng mga saging na ilalagay sa delivery truck para sa huling inspeksyon bukas ay dapat markahan. Mabilis na kumilos ang mga kababaihan. Sa ilalim ng madilim na gabi, habang ang ulan ay unti-unti nang tumitigil, nagtulong-tulong kami sa likod ng bahay upang markahan ang bawat tangkay ng saging. Pagod ang aking katawan. Ang aking 4 na buwang tiyan ay medyo sumasakit. Ngunit ang bawat pagod ay napapawi tuwing naiisip ko ang mukha ng aking mga kaaway bukas. Matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho, pumasok ako sa loob ng kubo upang magpahinga. Minit bago ko pa man maiupo ang aking sarili, narinig ko ang marahang pagkatok sa kahoy na pinto. Bumukas ang pinto at sa aking gulat, pumasok ang aking biyenan, si Nanay Carmen. Basa ang dulo ng kanyang saya at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at pag-aalala. Nagmagtama ang aming paningin, tumitig siya sa aking maikling buhok na bungi-bungi. Nakita ko ang panandaliang pagguho ng kanyang matigas na mukha, isang bakas ng hiya at pagsisisi na dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong napalitan ng pamilyar na depensa ng isang ina para sa kanyang anak. Isabela. Pabulong niyang panimula habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Nahanap kita sa tulong ng isa sa mga tauhan sa warehouse. Nakarating sa akin ang balita na alam mo na ang ginawa ni Noel. Nananatili akong nakatayo. Hindi ko inalis ang panyo sa aking ulo. Kung nandito kayo upang pilitin akong pumirma muli, Nanay Carmen, maaari na kayong umalis. Biglang lumuhod si Nanay Carmen sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng dulo ng aking damit. Ang kanyang rosaryo ay nakasabit sa kanyang mga daliri. Isa. Parang awa mo na, umiiyak niyang pagsusumamo. Ang kanyang boses ay puno ng kadesperaduhan ng isang inang, nakikita ang pagbagsak ng kanyang kaisa-isang anak. Huwag mo namang sirain ang karera at ang buhay ng asawa mo sa harap ng mga hapon bukas. May malaking press conference sila. Kung ibubunyag mo ang ginawa niya, makukulong siya.
Isipin mo naman ang danggal ng pamilya natin sa Bukidnon. Paano ang kinabukasan ng apo ko kung ang ama niya ay isang kriminal? Isang pirma mo lang sa temporary transfer isa. Iligtas mo ang asawa mo, manganganak ka rin naman. Good. Ang bulwagan ng Main Inspection Hall sa Makati, kung saan gaganapin ang huling pagsusuri ng mga hapon at ang press conference, ay napupuno ng kislap ng mga kamera at bulong-bulungan ng media. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Noel, suot ang kanyang pinakamagarang suit. Sa tabi niya ay si Frances, nakangiti ng napakalapad habang hawak ang mga folder ng eksklusibong kontrata. Si Mr. Tanaka at ang kanyang mga kasamahang Hapones ay nakaupo sa tapat ng mahabang lamesa. Seryoso ang mga muka habang naghihintay ng formal na anunsyo. Mulay, nais kong humingi ng paumanhin sa ngalan ng aking asawang si Isabela. Pahayag ni Noel sa harap ng mga mikropono, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Dahil sa masesalang kondisyon ng kanyang pagbubuntis at matinding hamon sa kanyang mental health, nagpasya siyang mag-resign bilang CEO. Ngunit narito si Frances Villaruel upang iligtas ang ating ugnayan sa Japan sa pamamagitan ng kanilang makabagong cold storage network. Palakpakan ang ilang tauhan ni Frances. Ngunit bago pa man makalapit si Frances sa podium, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto sa likod ng bulwagan. Naglakad ako pumasok sa gitna ng aisle. Nakasuot ako ng isang napaka-eleganteng puting blazer at slacks na nagpapakita ng aking 4 na buwang tummy. Ang aking buhok na bungi-bungi at gulo-gulo kagabi ay maayos na style bilang isang napaka-moderno, matapang at makapangyarihang pixie cut. Ang aking lakad ay tuwid, ang aking tingin ay matalim, at walang bakas ng isang babaeng nawawala sa katinuan. Sino ang sinasabi mong hindi stable ang isip, Noel? Ang aking boses ay umalingaw sa buong bulwagan, malakas at puno ng awtoridad. Natahimik ang buong media. Mabilis na namutla si Noel, habang si Frances ay napatayo mula sa kanyang upuan, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa akin. Isa? Bulong ni Noel sa mikropo, no ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging kalmado patungo sa matinding takot. Guards, paki-escort ang babaeng iyan palabas. Sigaw ni Frances, pilit na pinapanatili ang kanyang kontrol. She is not in the right state of mind. Hindi siya dapat nandito. I am in the perfect state of mind to expose the thieves in my own house, Frances. Sagot ko, habang umaakyat sa entablado ng walang takot. Inalalayan ako ni Ate Santos. Humarap ako kay Mr. Tanaka at nagbigay ng isang formal na bow. Mr. Tanaka, hindi po totoo na may Panama disease ang mga saging ng aming kooperatiba. Ang mga saging na ininspeksyon at nagpositibo ay sadyang pinalitan sa loob ng bodega ng pamilya ni Frances. Kasinungalingan yan! Sigaw ni Noel habang mabilis na lumalapit sa akin. The independent laboratory report confirmed the disease. Huwag mong sirain ang kooperatiba dahil lang sa selos mo. Gusto niya ng patunay? Tinawag ko si Mang Cardo na mabilis na sumunod sa akin sa entablado. May dalang basket ng mga sariwang saging mula sa bagong ani ng aming mga kababaihan sa Bukidnon. Bawat tunay na saging mula sa ating kooperatiba ay may lihim na marka. Pahayag ko sa harap ng mga Hapon at ng media. Bago ipadala ang mga saging, pinahiran namin ang dulo ng bawat tangkay ng katas ng luyang dilaw. Hindi ito makikita ng ordinaryong mata. Kumuha si Mang Cardo ng isang hiwang kalamansi at pinigaan ang dulo ng tangkay ng saging sa harap ni Mr. Tanaka. Sa loob ng ilang segundo, ang tangkay ng saging ay nagbago ng kulay, naging kulay pulang-pula. This is a natural chemical reaction that only our cooperative's bananas will show. Paliwanag ko. At kung iinspeksyonin ninyo ang mga saging na nakaimbak sa cold storage ni Frances na sinasabi nilang galing sa amin, hinding-hindi ito mag-iiba ng kulay dahil ang mga iyon ay murang saging na imported mula sa ibang reyon na sagyang may sakit. Nagkaroon ng matinding bulong-bulungan sa mga Hapones. Mabilis na tumayo si Mr. Tanaka at iniutos sa kanyang mga tauhan na i-double-check ang mga saging sa bodega gamit ang calamansi test. Hindi lang yan, Mr. Tanaka. Patuloy ko habang iniaabot ang aking tablet kay Oti Santos
upang i-project ang mga dokumento sa malaking screen sa likod ng entablado. Heto po ang digital temperature logs ng cold storage na nagpapakita ng sadyang pagpapabaya upang mabulok ang mga saging, kasama ang video ng pagpapalit ng samples sa loob ng bodega na kinuha mismo ng aming quality manager. Sa screen, lumitaw ang malinaw na video ni Frances na nag-aabot ng pera kay Mang Cardo sa tabi ng mga kahon ng saging. Kasunod ang financial ledger na nagpapakita na ninakaw ni Noel ang pondo para sa kalamidad ng mga magsasaka. Napasandal si Frances sa pader, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, habang ang mga banyagang mamumuhunan ay nagsimulang mag-back out sa kontrata. Tiningnan ako ni Noel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit at kadesperaduhan sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng kamera ng buong media ng bansa. Sinungaling ka isa? Gawa-gawa mo lang ang mga papel at video na yan. Gao ni Noel, ang kanyang boses ay pumiyok sa matinding galit habang dinuduro ako. Wala kang katibayan na may relasyon kami ni Frances o nakipagsabuatan ako sa kanya para sirain ang kumpanya. Isa kang selosang asawa na gagamitin ang lahat para lang pabagsakin ang sarili mong asawa at ang pamilya ko. Mumiti ako ng isang napakatamis, ngunit nagyayalong ngiti, at dahan-dahang itinuro ang malaking projector screen sa kanyang likuran. Tumingin ka sa screen, Noel. Lumitaw sa malaking screen ang mga video at larawan na matagal nang iniingatan ni Mang Cardo bilang kanyang proteksyon. Hindi lang ito mga simpleng dokumento ng pagnanakaw. Ito ay mga malilinaw na tagpo ni na Noel at Frances sa loob ng aming dating opisina, naghahalikan habang tinatawanan ng aking pagbubuntis at pinag-uusapan kung paano nila ako tuluyang sisirain. Naruroon din ang audio recording kung saan tahasang inamin ni Noel na sinadya niyang harangan ang pondo para sa kalamidad at ang tulong medikal para sa anak ni Mang Cardo upang manipulahin ito. Mabilis na humugot ng hininga ang mga tao sa buong bulwagan. Ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis, tila nag-aagawan sa mukha ni na Noel at Frances na ngayon ay kasing puti na ng papel. Noel-san! Malamig na pahayag ni Mr. Tanaka habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkasuklam. You are a disgrace to your profession and to this cooperative. We do not do business with thieves and betrayers. Isabella-san, the Japanese market will only sign this contract under your sole leadership and the true farmers of Bukidnon. Salamat po, Mr. Tanaka. Sagot ko ng may buong paggalang. Agad na lumapit si Ati Santos kasama ang mga opisyal ng pulisya na may dalang mga arrest warrant para sa mga kasong qualified theft, corporate sabotage at estafa. Nang marinig ang salitang kulangan, tuluyang bumigay ang lakas ni Noel. Sa harap ng media, sa gitna ng engrandeng bulwagan, lumuhod si Noel sa aking paanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na hinahawakan ang dulo ng aking puting blazer. Isa, parang awa mo na. Love, patawarin mo ako. Umiiyak niyang pagsusuma mo, ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa kadesperaduhan sa harap ng mga kamera. Ginawa ko lang naman ng lahat dahil gusto kong patunayan ang sarili ko sa'yo. Gusto kong maging sapat para sa'yo at sa kumpanya. Isipin mo naman ang pamilya natin. Ang baby natin. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na may amang nasa kulungan? Please, Isa, magsimula tayong muli. Tiningnan ko si Noel habang nakaluhod sa aking harapan. Walang galit, walang luha, at lalong walang awa ang lumitaw sa aking puso. Tanging isang malalim at nagyeyelong kawalan ng pakiramdam ang natira para sa lalaking ito. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo mula sa batas, Noel. Malamig at mariin kong sabi, dahan-dahan kong iniyawas ang aking damit mula sa kanyang maruruming kamay. Ang pamilyang sinira mo ay hinding-hindi mo na muling makukuha. Ang aking anak ay lalaking may dangal, dahil ako ang magpapalaki sa kanya. Malayo sa iyong kasakiman at kasinungalingan. Hayaan mong ang mga rehas ang magturo sa iyo ng kahulugan ng utang na loob. Hinitit ng mga pulis si Noel patayo. Ngunit bago pa man siya mailabas, bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Pumasok si Don Roberto,
ang makapangyarihang may-ari ng cold storage at ang ama ni Frances, kasama ang kanyang mga personal na abogado. Mabilis na lumapit si Frances sa kanyang ama, may kasamang luha ng pag-asa. Papa, tulungan niyo po ako. Si Isa sinisira niya ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Frances dahilan upang mapaupo siya sa sahig ng entablado. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Papa? Bulong ni Frances habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Wala kang kwentong anak. Sigaw ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng galit habang nakatingin sa kanya ng may matinding pagkasuklam. Sinira mo ang pangalan ng kumpanya ko. Dinamay mo pa ang aming pamilya sa maruming laro ninyo ng lalaking yan. Magmula sa araw na ito, hindi na kita kilala bilang anak ko. Iniaalis ko na ang lahat ng karapatan mo sa aming ari-arian. Harapin mo ang iyong mga utang at ang mga kaso mo ng mag-isa. Tinalikuran ni Don Roberto ang kanyang anak at mabilis na lumabas kasama ang kanyang mga abogado upang iligtas ang sarili nitong negosyo mula sa iskandalo. Naupo si Frances sa malamig na sahig ng entablado, tila isang rebulto ng pagkatalo. Walang Noel na lumapit upang tulungan siya, at wala rin ang ama na buong buhay niyang pilit na pinapasaya. Ang kanyang cold storage facility ay opisyal nang iniutos ng korte na isil dahil sa napatunayang manipulasyon ng mga chemical reports. Gumuho ang kanyang mundo. Iniwan siyang may milyon-milyong pisong utang at mga demanda na siguradong wawasak sa kanyang buong buhay. Lumipas ang 5 buwan na tila isang mabilis na paglipas ng panahon. Sa loob ng mga buwang iyon, ang aking maikling bungi-buhing gupit ay dahan-dahang humaba at naging isang malinis na bob cut. Hindi ko na muling hinayaang humaba ang aking buhok tulad ng dati. Ang maikling buhok na ito ay hindi na tanda ng kahihiyan. Ito ang aking naging sagisag ng lakas ng isang babaeng dumaan sa matinding bagyo ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid. Sa gitna ng kapayapaan sa kabundukan ng Bukidnon, sa loob ng maliit na klinika ng aming kooperatiba, isinilang ko ang aking anak na babae. Ang unang mahinang iyak ng aking anak ang naging pinakamagandang himig na narinig ko sa aking buong buhay. Sa kanyang pagdating, tuluyang napawi ang bawat natitirang sakit at pait sa aking puso. Ipinangalan ko siyang Luz Isabela, na nangangahulog ang liwanag dahil siya ang nagdala ng liwanag sa aking pinakamadilim na gabi. Sa labas ng paggamutan, sinalubong ako ng mainit na yakap at mga ngiti ng mga kababaihan ng kooperatiba. Naroon si Aling Marta, si Nanay Remedios at ang iba pang mga magsasaka na may dalang mga sariwang prutas at bulaklak para sa amin. Ramdam ko ang totoong kahulugan ng pamilya. Isang pamilyang hindi nakatali sa dugo o apelido, kundi sa pagkakaisa, tapat na paggabay, at pagmamahal sa lupang aming sinasaka. Ang ating ugnayan sa Japan ay naging mas matatag. Lubos na nasiyahan si Mr. Tanaka sa kalidad ng ating mga saging na patuloy na dumarating sa kanilang bansa ng malilinis, sariwa, at may selyo ng katotohanan. Upang pasalamatan ang mga kababaihan na naging kalasag ko sa oras ng laban, opisyal kong inilipat ang isang makabuluhang porsyento ng aking personal na shares sa bagong tatag na Bukidnon Women's Farming Cooperative. Sila na ngayon ang aking mga kasusyo sa pagpapalago ng aming imperyo. Si Mang Cardo naman ay nananatili sa kumpanya. Bagaman dumaan siya sa disciplinary action ng kooperatiba, pinili ko siyang panatilihin bilang assistant sa ilalim ng strict supervision ng ating bagong kalidad na lupon. Ang kanyang anak na si Junjun ay malusog na ngayon, at ang kanyang bawat araw sa trabaho ay puno ng matinding pasasalamat at katapatan. Karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataon dahil ang kanyang pagkakamali ay bunga ng matinding pagmamahal ng isang ama. Samantala, nabalitaan ko na lamang mula kay Ate Santos na si Noel at Frances ay kasalukuyang nahaharap sa mahabang paglilitis sa Davao. Walang natira sa kanila, kundi ang matinding kahihiyan at ang mga pader ng piitan na naghihintay sa kanilang kasakiman. Nakatayo ako ngayon sa tuktok ng burol sa Bukidnon.
Pinagmamasdan ang malalagong dahon ng saging na sumasayaw sa ihip ng hangin sa ilalim ng gintong liwanag ng araw. Karga-karga ko si maliit na luz na nakabalot sa isang tradisyonal na habing kumot. Hinaplus ko ang kanyang malambot na pisngi habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbubukas, tila nakikiramdam sa ganda ng mundong kanyang kinalakihan. Hindi ko kailanman tinuring ang aking gupit na buhok bilang tanda ng aking pagkatalo. Ito ang naging ranhise sa pagitan ng babaeng dati ay palaging nagpapasakop at nagpaparaya para sa asawang walang utang na loob, at ng inang hindi papayag na ang kanyang anak ay lumaki sa isang dondier na binuo sa kasinungalingan at panggigipit. Ngumiti ako habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok. Bukas, sa ating muling pagpasok sa opisina, isang bagong simula ang naghihintay sa amin. Inaprubahan ko na ang opisyal na pagpapalit ng ating corporate logo. Hindi na ito ang silweta ng isang babaeng nag-iisa na may mahaba at perpektong buhok. Ang bagong logo ng ating kooperatiba ay nagpapakita ng isang mas makapangyarihang imahe. Ang silweta ng isang inang may maikling buhok, mahigpit na karga ang kanyang anak habang buong tapang na nakatingin sa harap. Diretsong nakaharap sa sumisikat na araw ng Bukidnon. Nakatitig sa malalagong sagingan, sa ilalim ng gintong araw ng Bukidnon, habang karga ko ang aking anak, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa haba ng ating buhok, kundi sa lalim ng ating paninindigan para sa katotohanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa huling bahagi ng paglalakbay ni Isa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, partikular na ang tagpo kung saan walang awang ginupit ni Frances ang buhok ni Isa habang hinahawakan siya ng sarili niyang asawang si Noel, labis na kumurot ang aking puso. Naalala ko ang maraming kababaihan na nakaranas din ng matinding pagkatraidor mula sa mga taong pinakakaingatan nila, lalo na kung may nadadamay na anak. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng isa sa ating mga tagapakinig na dumaan sa katulad na unos, at ito ay isinulat ng may buong pag-unawa at pagpapahalaga sa bawat patak ng inyong luha. Gaya ng puno ng saging na kilalang-kilala natin dito sa ating bansa. Sa sandaling mamunga ito at magbigay ng tamis, kailangan itong gupitin o tagain upang bigyang daan ang bagong sibol na tutubo mula sa parehong ugat. Ang paggupit sa puno ay hindi nangangahulugang katapusan, kundi ito ang simula ng mas masagana at mas matatag na bagong buhay. Ganyan din ang ating sarili. Ang mga pagsubok ay maaaring gumupit sa ating buhok, sumira sa ating tiwala o kumuha ng ating mga ari-arian. Ngunit habang ang ating mga ugat, ang ating dignidad, pananampalataya at pagmamahal sa pamilya ay nananatiling nakabaon ng malalim sa lupa, hinding-hindi tayo kailanman tuluyang mamamatay. Palagi tayong sisibol muli, mas matatag, at mas handang harapin ang sumisikat na araw. Kung kayo ang nasa katayuan ni Isa, makakaya niyo rin bang patawarin ang asawang gumamit ng buhay ng isang bata para lamang makuha ang inyong kumpanya, o tuluyan niyo na itong tatalikuran upang protektahan ang inyong anak at ang inyong danggal? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Saan nga pala kayo nakikinig ngayon? Habang naghuhugas ng pinggan, habang nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, o baka naman habang nag-aalaga rin ng inyong mga anak? Nais kong marinig ang inyong mga kwento dahil dito sa ating programa, palaging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Gabayan nawa kayo ng may kapal sa inyong bawat hakbang at maging matatag sana kayo sa pagtatayo ng sarili yung imperyo mula sa abo. Pamagat ng kwento. Ang bagong sibol sa Bukidnon. Ang kwentong ito ay isinulat ba sa kwento ng ating tagapakinig na si Isabel, 32 taong gulang, kasalukuyang nasa Valencia, Bukidnon, na ipinadala sa ating programa na may mensaheng huwag kailanman isusuko ang sariling halaga at ang kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka para sa mga taong walang utang na loob. Paalala: ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang piksyon at walang layuning mamula o umatake sa sinuman.
Ang kwento ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.